So O sige, may summary na lang, nakaaway ka summary na nga. lang. Okay. Oo, meron. Summary na lang. Okay. Recent Ano to? ba to? Recent? Ngayon lang? Siguro mga 2 weeks ago na. 2 weeks ago. O sige, kwento mo. Itong issue kasi. Mm. Okay. Battle ito ng between two generations, okay? 'Di ba tayong mga okay, ako na lang, akong mga Tito. baby boomer o millennial, Oh. 'di ba pag tayo nagkasala, lagi natin sinasabing sorry, I am sorry ganon. Pag nagkasala tayo, so ina-admit natin full-heartedly. Samantalang pansin ko kasi dito sa mga generation na to ngayon, which is yung mga Gen Z, parang mahirap sa kanila banggitin yung salitang I am sorry o nagkamali sila. Okay? So, meron kasi nangyari sa isang situation sa isang office na kumbaga parang sabihin natin quote-unquote, nalaglag ako, okay? Nalaglag ka And then, literal. after doon, parang ganun kasi O inilaglag syempre, ka. inilaglag ako, parang ganon. Oh. And then, so, syempre, na-hurt ako kasi nga yung taong yon is close ko, ganito, ganyan din. Then, ang sabi ko, hindi ako galit sa kanya, pero galit ako sa ginawa niya. Okay? Kumbaga hindi ko na siya pinansin, and so on, and so on. Hanggang sa sabi ko, merong tagapamagitan sa amin, hanggang sa sinabi ko doon sa, nasa gitna namin, nasabi ko na, mapapatawad ko kung hingi siya na sorry. Pero kung hindi, di wala. Wala. Okay, wala sa akin. Hanggat hindi nagsusorry, di hindi. Which is, yun yung nagiging, parang, yan yung tanong mo kanina, kung madali ba parang mahirap magpatawad Kung hindi na humingi ng sorry. Di ba? Parang hirap naman nun na, okay, sige, pinapatawad kita kahit na hindi ka humingi ng sorry. Ibig sabihin nun, parang yung pride sa kabila is, nandun pa rin. Mataas pa rin yung pride niya. Tama ba ako, Laila? ulit, sabi mo, mahirap magpatawad kung hindi siya nanghihingi ng sorry? Tama, di ba? Okay. Which is yan yung nangyayari kasi sa generation ngayon na yung mga generation ngayon kasi hindi sila nagsasalita ng sorry. It's either ginagawa nila sa pamamagitan ng magandang gawa o ano man, pero yung salitang sorry na sa mga generation ko is yun yung hinahanap ko. Verbal. Is hindi nila kayang banggitin o hindi, oo, di ba? Mahirap yun, di ba? Okay, question. Ito bang Okay. medyo inilaglag kang to ay nagpapakita ng action siya that he is sorry for what he did or she did? Kinikwento lang sa akin Na? na ganito na katulad nung may nangyaring, di ba, katulad ng may malakas na ulan, ganito, ganyan, etc. Ganyan, baka daw magkasakit ako, etc. So, parang may konting concern, pero kwento lang sa akin. Hindi ko talaga literal na nakikita o narinig, di ba? Kasi kung meron naman siyang action na actual, no, na ginagawa towards you, na you feel that he or she is apologizing, edi pwede mo siyang tanongin ng derechahan, is this your way of apologizing to me? But since hindi naman pala, and kumaga hearsay lang, naririnig mo lang sa iba, mahirap nga naman yon. Pero ikaw ba, kung ikaw ang tatanungin ko, have you already moved forward? Napatawad mo na ba siya? Hinayaan mo na lang? Pinagpasa Diyos mo na lang? O kahit pa paano, meron pa rin kirot dyan sa dibdib mo? Kasi ako Ate Laila, once na nasabi ko yung sama ng loob ko, Tapos wala na. Okay? Pero naglalagay ako ng consequence na dapat, once na nasabi ko na to, dapat ang consequence ito, humingi ka na sorry sa akin. Pag hindi ka humingi na sorry sa akin, hindi. Sorry ka hindi na talaga. rin. Ganon. Hindi ka humingi ng sorry sa akin. Sorry ka rin, diba? Hindi na kita papansinin. Ganon. Which is yan yung generation ko o kung kasabayan naman kita, Ate Laila. Yun yung hinahanap natin di ba, na dapat may magsabi ng Na sorry. parehas kayong mag-apologize. Ganon ba yung ibig mo sabihin? Kasi, bakit ako mag-apologize? Kasi hindi ko naman kasalanan, di ba? But have you tried na tingnan yung sitwasyon from his or her side?
O talagang Hindi, wala hindi. nilaglag ka talaga ni this person. Nilaglag ka talaga this person Kahit natingnan ko sa side niya, wala Nilaglag talaga ako this person. Oo, kasi, o paano ba, unless na lang sabihin nagkamali lang ng banggit. Kasi nga, kung titingnan ko kasi, di ba, para maging fair tayo, maging, sabihin natin, nagkamali lang siya ng banggit. So, pwedeng ganun. Kung ako yung magsasalita, kung pagtatanggol ko din, o titingnan ko yung side niya, baka nagkamali lang ng banggit. At it's either, pwedeng biruan lang to, o joke lang, di ba? Pero, yung joke na yun, minsan, naging negative sa part ko, yun ang which alam naman niya na nasaktan ako. Question, ano ba itong inilaglag ka niya? Ano yung consequence nitong panlalaglag niya sa'yo? Naka-affect ba siya sa performance mo sa work? Were you suspended? Or Hindi naman, reprimand? Hindi naman, pero yung pang-asaran, inasara ko ng mga kasama namin, pati nakarating yung paano ba sabihin, yung head namin, medyo tumaas din ang boses against me. So, kumbaga parang nagmukha akong quote-unquote na parang nagsinungaling o ganun. So, parang naging negative. So, kinausap mo na to, this person? Hindi pa. Kumbaga ang kumausap lang is yung tagapamagitan namin. Kasi, bakit hindi, since both of you are adults na, both of you are working na, bakit hindi kayo nag-usap na kayong dalawa para ma-resolve yung issue? Kasi, hindi naman sa wala akong tiwala sa tagapamagitan nyo or sa intercessor mo, no, ninyong dalawa. Kaya lang, sometimes, may mga words na baka natitwist or baka mamaya may dagdag bawas. Alam mo yon, mas maganda sana kung andito na lang si intercessor tapos mag-usap kayong dalawa. Bakit hindi kayo magharap? Magsasabunutan ba kayo? Magkakapisikalan ba kayo? Hindi mo ba mapipigilan yung galit mo? Ganun ba? Bakit hindi kayo pwedeng mag-usap ng harapan? Ba't hindi kayo mag-face to face? Charing. Hindi, bakit hindi kayo mag-usap ng harapan? Dr. Love, no? Oo, ayan, ito si Dr. Love. So bakit nga hindi pa kayo umaabot sa pag-uusap ng harapan na na-offend ako sa ginawa mo, na yun nga katulad ng sinabi mo doon sa tagapamagitan mo, hindi ka galit sa kanya. Pwede mo naman yung sabihin sa kanya, 'di ba? Since I feel na mas older ka kaysa dito sa person na to, na nilaglag ka, di ba? So, bilang kuya or, mas tito figure, you can easily tell this person, not in a bad way or, pwede mong sabihin sa kanya na, alam mo, hindi ako galit sa'yo, pero galit ako dun sa ginawa mo. Bakit hindi mo siya i-confront ng ganon? Kasi ganito yan hindi ba kayo pwede makapag-usap ng malumanay? Hindi. Ako kasi, wala, sabi ko nga kanina, yung pag once na nasabi ko na okay na sa akin, pero ang hinihiling ko lang talaga is yung sorry. Okay, kasi nga, July Lee, paano naman siya hihingi sa'yo ng sorry kung hindi mo siya direktang kinausap? Maybe this person na generations apart from us, no? Baka hindi niya rin kasi gets yung generation natin. There is really a generational divide, sa totoo lang. Yung gawain natin sa gawain nila, magkakaiba na talaga. So baka hindi niya lang talaga nagigets na na-offend kanya. So, mas maganda kung mag-usap kayo na, oy, pwede ba tayo mag-usap ng tayong dalawa lang o may tagapamagitan? Kasi may gusto lang akong sabihin sa'yo. Yun. Kasi ngayon na malamig na yung ulo mo, baka pwede na kayo mag-usap ng maayos. Alam ba niya na may nagawa siya sa'yo? Oo. Alam niya kasi nga yung tagapamagitan nagsasabi, tsaka alam din niya. Pero sabi mo, 'di ba, na bakit ako magpapatawad kung hindi naman humihingi ng sorry? Ano ba 'yun? Para sa ganun ba? Na kahit na hindi na lang mag-sorry, for example, patawarin mo na lang para kampanya ng loob mo, naka-move forward ka na, patawarin mo na lang, ipagpasa Diyos mo na lang, para hindi na siya nakakabagabag pa sa kalooban mo na iniisip mo pa bago matulog. Buisit talaga itong person na to, in-offend ako. Ganon, di ba? Kasi di ba parang excess baggage din yun, parang
mas masarap matulog sa gabi kung wala tayong iniisip na na negative person, di ba? Negative. Tama. Ganon. Hindi mo carry. Pero, tama. Ako at si Laila, kaya ko naman, kinakalimutan ko. Pero, ang lagi ko lang sinasabi kasi, wala na sa akin. Okay, wala na sa akin. Pero, hindi ko kaya yung makipag-usap ako, gano'n. Parang, hindi ka confrontational. Kaya, totoo akong tao eh. So, ang akin, dapat humingi ka ng sorry. Ganun ba talaga? Ikaw, Ate Laila, tanongin kita, naka-experience ka ba sa mga generation ngayon na never talaga sila nagsasabi ng sorry? Well, because I confront them in a nice way, Because I confront them in a nice way, naiintindihan nila kung saan ako nanggagaling. Hindi ako perfect na tao. May mga times talaga na mainit ang ulo ko, naiinis ako sa mga katrabaho ko. Nakikita niyo ba ako sa TV? Yan, may mga times talagang ganyan. Hindi, may mga times naman talaga na na napagsasabihan ko yung mga ka-teammates ko kasi ang lagi kong dahilan sa kanila is we are only given a certain number of hours per day to prove what we are worth. So let's make it worth. Pagka medyo merong mga sumasablay, talagang minsan nakakatikim sa akin yan. Pero lagi ko sa kanilang pinaiintindi na hindi ako galit sa'yo personal, galit ako doon sa nagawa mo. Kasi pag hindi mo sinabi yun sa kanila, July Lee of Las Piñas, minsan hindi nila naiintindihan. Akala lang nila normal lang yun, tawa-tawa ka lang, ganyan. Pero kasi siguro kung sasabihin mo ng hindi ka galit, pero confrontational pa rin in a way, mas maiintindihan ka nila. I-explain mo kung saan nanggaling yung inis mo or yung galit mo. Baka sakali lang na mas maintindihan nila kung bakit kailangan mag-sorry. Yung sa akin, alam mo, kahit di sila mag-sorry sa akin, okay lang. Kasi, nasabi ko na sa inyo na hindi ako galit sa inyo. This is nothing personal. It's just that kailangan, we should be committed to our trabaho. Yun lang yun sa akin. Nanggagaling ako lagi sa trabaho. Sa mga katrabaho ko rito sa radyo na ang tagal na nila akong kakilala since day one, naiintindihan nila ako. So in fairness, sila naman yung mga intercessor ko na, ayan kasi si Laila is like this, like that, like that. So alam mo yun, baka kailangan lang mag-usap talaga. Kung hinihingi mo talaga or kung inaasa mo talaga yung araw na magsosorry siya sa'yo. Kung yun talaga yung habol mo. Ako kasi hako na pagka hindi, ayaw mo kung ayaw mag-sorry, diwag, basta forgive, forget, sleep. Next day, happy. Hi, hello, back to work. Ganon. Correct. Positive vibes lang. Always. So, meaning, Ate Laila, ako ang mag-reach out. Parang ganon. Hindi naman sa ikaw mag-reach out, pero kasi 'di ba, it's also part of bilang ikaw ang mas nakakatanda, mas mature ka, hindi ba? Mas mature ang pag-iisip mo. Why not talk to this person and tell him na, you know what happened a few weeks back? I got quite offended with what you did. Kasi, dapat ganito, ganyan. Sana. Kaya lang hindi ganun ang nangyari. Kaya siguro nagkaroon tayo ng ganito. Huwag mo sa kanya ring sabihin na, I deserve an apology. Because ang pagsusorry ay hindi rin naman hinihingi. Hindi rin siya hinihingi. 'Di ba? Kusayang ibinibigay ng isang tao na they feel na ay masyado ko pala siyang na-hurt. Masyado ko pala siyang nagawa ng masama. Kailangan siguro nga mag-sorry ako. Alam mo, there are even times that I even confess to a priest because I feel so bad with what I did. Ganun, 'di ba? So baka naman gumagawa rin siya ng paraan. Pero best to, confront in a nice way. Hindi yung just because you say confrontation doesn't have to be ganun, hindi Hindi. Pwede kayong pwede kasi kayo magkaroon ng kaya nga hindi dapat pag mainit ang ulo mo. Dapat kalmado ka. Correct. So ako, I learned from my mistakes. Hindi, ayoko na maging dragon kasi baka ikaputok na ng ugat ko yon, mategi na ako, wala nang tumatawa tuwing 6:45 hanggang 8:30. O yun nga. So alam nyo yun,
pwede kayong mag-confront ng tao nang hindi nagbubugahan ng apoy o nagkakapisikalan. Posible naman yun. Nasa pagde-deliver mo lang yon. Parang pizza lang, di ba? Fresh and hot. Just tama. like you. Ooh! Anyways, July! Sino ang mga gusto mong batiin? Sige na nga, Mm. magbabati ako pero i-reveal ko ba? Dapat nga hindi ko i-repeat. Sige na nga, Ano? batiin ko si sige, batiin ko yung ever since friend natin, si Jeffrey Espiritu. Ay, si Fu. I love you, Fu. I miss you. Kababayan mo din yan, di ba? Oo. Kaya siguro parehas kami ng brainwave. Char. Tama, namiss ko kayong dalawa kasi. Re, di ba, ganon? After ng show mo, di ba siya kagad, ikaw Oo, yung magigising sa magkasunuran. kanya. Ginigising ko talaga siya every morning. Sasabihin ko, hello. Correct. Oo, ano na, 5:30 na. Labas Ganun. nila. Oo. So, Anyways, tama. sino Namiss ko pa? yun. Sino pa sa shoutout mo? Si Casey Florendo, si Ma'am Rachel Terones, and Sir Hubert Carabello. Na Oh. nasa Hong Kong ngayon. Magpapadala daw siyang chocolate, ma'am. Wow. Why not? Galante Sige. yan mabait. Galante yan, ma'am. Wow. Samahan nyo na po ng sapatos kung galante kayo. Charing! Okay, sige. Thank you, July! Anong size daw, ma'am? Anong size daw? Amo na, okay na ako. Binigyan na ako ni Tito Daniel. Thank you, Tito Daniel. Oh, ayan. Anyways, July, thank you for calling. Kami dyan, ma'am. Ay, salamat. Sige, sige.